Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. One of you, sa lahat po ng gumawa ng content about it, sa lahat po ng nag-like, nag-share, nagpa-trending, maraming salamat po. Talo po tayo. Wala po, hindi ko po nakuha yung award. Pasensya na po. Welcome back mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre panibagong post, panibagong video po tayo ngayon mga kaldab. Marami kasing nagko-komento sa atin mga kaldab na mga main fanatics. May Mr. Destiny, i-upload mo naman o mag-update ka naman para lang kay Mrs. Paul Carson. Well, ito po yung mga kumbaga komento ng mga main fanatics. Hindi naman po totally tinawag nilang main Paul Carson ha. Kumbaga ako lang naman po yung bumabanggit sa apelyido ni Richard Paul Carson. Gaya ng sinabi ko, madali naman pong kausap si Mr. Destiny. Madali naman po tayong kumbaga kausapin at syempre pagbibigyan naman po natin sila. Marami kasing kumbaga naglabasan na nakakatuwa naman daw po ang sinabi ni Mengay. Bakit hindi ko daw po binabalita na kung saan sinabi nga po ng mga ilang celebrity na ito lang ang talo na nagsalita. Di po ba? At sabi ko nga po sa inyo, ganito kahusay, kagaling at katalino ni Mengay. Sa mga ibang artista po sa loob ng Eat Bulaga, si Mengay ang bukod tangi na masasabi natin napakahusay. The real talk to mga kaldab. Hindi po sa inaangat natin si Mengay, hindi ko sinasabi na hindi magagaling ang karamihan sa Legit Dabber Cats. Wala po tayong, ang punto ko mga kaldab o sa madaling salita, si Mengay napakataba ng utak. Yan ang isa sa rason kung bakit po siya nagustuhan ng mga tao. Yan po yung isa sa rason kung bakit po siya minahal ng Aldab Nation. The real talk to mga kaldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung pagbabasihan nyo yung mga sinabi nila Jose, Wally, na iba kasi yung punchline ni Main. Sila nauubusan na ng punchline. Pero kapag si Mengay na po yung nagsalita, nakakakuha sila ng mga bagong idea o bagong punchline na ibabato. Yan ang kagandahan. Di po ba? Kasi dati-rate, di po ba, sina Paulo, sina Jose, si Wally, kapag nasa barangay, nung wala pang kaliserye, kumbaga sila lang yung punchline. Iba po kasi nung pumasok na nga po si main Paul Carson. Iba na po kasi nung nakaramdam na ng yung tipong kakaiba. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo mga kaldab, sa dami na mga kumakalat sa social media, sa dami na mga sinasabi at pahayag ng iilan, talagang mapapaisip po kayo. Si main po kasi mga kaldab, yung tipo na kumbaga napakahusay. Di po ba? Si Mengay kasi yung tipo na pagka nagkaroon na ng punchline, tuloy-tuloy na. Kaya sabi ko sa inyo, hindi naman po talaga gaganda ang programa ng Eat Bulaga kung wala pong magpapakwela. Hindi ko sinasabing hindi po nila kaya yung ginagawa ni Mengay. Iba po kasi si Main. Kasi kaya nga sabi ko sa inyo, si Mengay madalas nababash. Sinasabing ng iba, si Mengay OA na po raw. Hindi na raw po maganda yung ginagawa, ganito ganyan. Yung tipong ganon, yung tipong napagsasabihan na siya ng hindi maganda. Pero kita nyo naman po, tuloy-tuloy pa rin po si May. Patunay lang po yan na talagang
kumbaga kung ayaw nila, okay lang. Di po ba? Yung tipong hindi natatakot si Maine Paul Carson na magkamali. Yan ang isa sa rason kung bakit bilib na bilib nga po ang TBJ sa kanya. Kasi kung titignan nyo mga kaaldab, si Maine po yung kumbaga pinaka-karakter sa kanila. Ang daming artista ng 8 Bulaga pero hindi katulad ni Mengay na hindi takot magkamali. Sina Raisa, di po ba? Sila Miles, hindi sila bumabato ng punchline na hindi sigurado. Yung tipong may kasunod o may sundot. Hindi katulad ni Mengay na kahit alam niya na yung punchline kung hindi maidi-deliver na maganda ay hindi talaga masusundan. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, siya po yung tipo na hindi takot mabash, hindi takot mainsulto. Lalo na po ngayon napakarami mga tao o kritiko ang nagbabantay kay Mengay. Kaya nga po ng mga sinasabit pahayag po ng iilan. Kaya ako nga po in-update to para na rin po malinaw, para na rin po malaman ninyo kung gaano nga po ba kagaling, kahusay si Mrs. Paul Carson. Bagamat maraming istorya po ang lumalabas, maraming kwento ang nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, wala pong problema. Kasi hindi naman po natin ipipilit yung mga bagay-bagay na alam naman po natin na maraming magre-react, maraming magkokomento. Kaya nga nang pinapaliwanag ko madalas, kung gugustuhin ni Maine, may paraan. Matalino si Maine. Alam niya na sa bawat salita niya, may mga bagay-bagay na magkakaalaman. Kaya nga po, hindi na siya nagsasalita Kasi alam niya na kapag nagsalita siya, mas maapektuhan po yung malalapit po sa kanya. Kaya nga po kita nyo yung mga malalapit kay Mengay, sila po talaga ngayon ang nagsasalita. Sila ngayon ang nagbibigay ng mga pahayag. Kasi kung sasabihin niya, sino nga po ba yung unang tatamaan? Siyempre ang pamilya Atayde. Hindi po ba? Pamilya Atayde ang unang maapektuhan kapag nagsalita na nga po si Maine Paul Carson. Pero hindi ko to pinipilit. Sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong opinyon. May kanya-kanya tayong pananaw na kahit i-push po ng pamilya Atayde, wala na pong maniniwala po sa kanila. Real talk, kaya nga po nakapokus sila sa District 1. Alam nila na ito na lang ang makapagsasalba sa kanila. Ito na lang yung kailangan nilang gawin. Kaya nga po panay pamimigay ng ayuda. Hindi po ba? Lahat ng mga ari-arian daw po ng pamilya Atayde, karamihan nga po raw ay binenta na. At yung pera na natitira, tinabi na nila. At yung iba po, binibigay sa mga taga Quezon City o sa taga District 1 para maibsan yung galit nila. Para sabihin na mas mababait sila. Kaya sa tingin nyo po mga kaaldab, magsasalita po si Mengay. Kasi kung magsasalita po si Mengay, lahat ng pinaghirapan ng pamilya Atayde mawawala. Po ba? Hindi, sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang po malinaw. Para lang po klaro. Patunay lang po yan kung gaano nga po ba katalino si Maine Paul Carson. At sa mga nagsasabing kumbaga hindi siya nagbabakasyon, wala naman pong problema. Napakalapit lang po ng Siargao dito po sa Manila. Kung may private plane ka, mas madali ka makakalipad, mas madali ka makakarating sa patutunguhan mo. Para lang mabasag sila kasi marami nagre-react na hindi naman umalis si Mengay. Andito lang sa Maynila o sa Quezon City. Di po ba? Pero hindi ko pinipilit yun. Sabi ko nga, may kanya-kanya tayong opinyon. May kanya-kanya tayong pananaw. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Soy,
tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.